Hoy! Ikatanda mo kano ay mother tongue nga subject ti elementary. Ha? Kunak, ikatanda kano ay mother tongue nga subject ti elementary. Ano? Kunak, ikatanda kano ay mother tongue nga subject ti elementary. Natin may bagam. Naintindihan niyo ba? Hindi nyo rin naintindihan, ano? Siguro, ang ilan sa inyo, oo. Salitang Ilocano kasi yung sinasabi ko. Yun ang mother tongue ko. Laking Tagalog kasi ako. Well, yung sinasabi ko kanina, aalisin na daw yung subject na mother tongue. Ito ba yung sinasabi nila na tatanggalin sa bagong curriculum? Oo, yun nga yun. Yung parang mode of instruction na lang siya kaysa subject? Oh. Ano naman ngayon? Alam mo ba, napaisip din ako na importante ba kaya yung mother tongue ngayon sa panahon natin? Hi! Hello! What's up mga kakultura? Ready na ba kayo na pag-usapan natin ang culture nating mga Pinoy? Well, for this episode, ang pag-uusapan natin ay ang ating lingwahe, specifically ang mother tongue. Alam mo ba, yung mother tongue, parang yan magic. Ba't naman magic? Oo nga. Bakit magic? Kasi nga, yung ibang klase yung powers ng language lalo na yung mother tongue. Kasi kaya nitong i-unite ang isang family, ang isang community. Sa bagay, may point ka. Di ba nga kasi ang mother tongue, napakalaking bagay niyan sa culture natin. Diba? Siyempre, pag inaaral at tinuturo yan, mas nasi-safeguard yung local languages, customs, traditions natin as a community. Tsaka isa pa, kapag marunong ka sa mother tongue, nabibigyang pugay mo yung kultura at yung pagkakakilanlan natin. Kaya nga, di ba, pag inaaral natin yung mother tongue, parang mas lalo natin na-improve yung pagka-Pilipino natin. At saka alam mo, ang mother tongue, kapag inaaral siya, alam mo, balita ko mga estudyante, mas madali silang nakakapag-engage sa lessons nila. At saka, kasi nga, common sense. Kasi yun nga yung language na sanay sila, di ba? Exactly. Yun yung nagiging bridge para mas maintindihan natin ang isa't isa, including pag nasa class tayo. Teka. Kanina pa natin sinasabi yung salitang mother tongue. Alam ba natin yung meaning nun? Sabi tayo ng sabi ng mother tongue, hindi naman natin naipapaliwanag pa kung ano yung mother tongue. Ano nga ba yung mother tongue? Sa kabuuan, ang mother tongue sa konteksto ng Pilipino ay tumutukoy sa unang wika o katutubong wika ng mga individual. Ito ang wika na kanilang natutunan mula sa kanilang pamilya at komunidad. Sa sistema ng edukasyon, ito ay ginagamit bilang isang basehan para sa pagtuturo at pag-aaral kung saan ang mga lessons na tinuturo sa wikang ito para mas mapadali ang pag-unawa at pakikilahok ng mga mag-aaral. Pinapalaganap ng mother tongue ang pagpapahalaga sa kultura at identidad ng mga mag-aaral habang naglalayong mapalaganap ang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan. Dahil pa natin explanation, ang gusto lang naman natin malaman kung importante ba talaga ang mother tongue sa panahon ngayon. For example, dito sa syudad. Sa bagay, tama rin naman. Pero yun na nga yung tanong. Kung importante pa nga ba? My kids, yung karamihan sa bumalik after the pandemic, most of them are English-speaking students. So kapag nagtuturo po kami ng mother tongue, most of the time, tinatranslate din po namin sa English. MTBMLE is not just about mother tongue. Magsisimula lang siya sa mother tongue, pero the goal really is towards multilingual because Philippines is a multilingual country. Ayon naman sa grupong nagtataguyod ng wikang pambansa sa tertiary level, ang Alyansa ng Tanggol Wika, ay hindi umano nakakausad ang education system ng Pilipinas sapagkat masyadong nakaasa sa wikang Ingles ang kurikulum nito. Bunga ng 2 taong pagre-rebisyon ng DepEd sa kurikulum, natanggal ang asignaturang mother tongue sa bagong matatag kurikulum. Pangunahing naman ng nasabing alyansa ang maging prioridad ng education system ng Pilipinas ang pagsasaayos ng kurikulum nito kung saan magiging socially relevant ito at makakatulong sa kamalayan ng bawat mag-aaral. Kung kaya't ang pagkawala ng mother tongue na subject ay dapat matignan kung hindi na ba ito kailangan sa proseso ng pagkatuto ng mga bata. Ayun na nga. Sabi nga nila, tatanggalin na yung mother tongue as a subject. Yun nga yung concern natin, mawawala yung magic sa curriculum.
Nagkaroon daw kasi ng confusion versus Filipino language. Kaya gagawin na lang siyang medium of instruction in teaching Filipino and English. Saka may ilan ding mga guro na nag-aalinlangan na tatanggalin yung subject na mother tongue. Talaga? I mean, gets ko naman. Pero ano yung rason nila? Ang ilan kasi sa kanila, nag-aalinlangan na pag tinanggal mo yung mother tongue as a subject, pwedeng mahadlangan o maudlot yung kalinangan ng mga bata sa pagbabasa at pagsusulat. For me, one's dialect is so important to one's self. So if this would be erased or be removed from the curriculum, I think there's a big gap on the foundation of a student's background. So, ang importansya nun sa akin, na kapag sinasalita natin yon, napopromote siya ng spirit of patriotism and nationalism. Na sa akin, bilang Pilipino, na mamamayan nga dito sa bansang Pilipinas, nasa dugo na natin na dapat maging mapagmalaki tayo sa kung anong meron tayo. Na parte na naging kultura natin na ayun nga ang pagsasalita ng wikang Filipino. Well, alam mo ba, iba-iba naman kasi yung treatment ng mother tongue sa iba't ibang lugar o iba't ibang probinsya. Tulad sa amin, may mga matatanda at bata pa rin na nakakapag-usap sa Ilocano, kaya nagkakaintindihan pa rin sila. Di ba? Sa bandang huli naman kasi, ang layunin lang naman o goal natin mapalago ang kaalaman at husay ng mga kabataan. Kasi di ba sila ang ating kinabukasan. Uy! Si Rizal yarn! Kaya naman siguro, iwan na kaya natin sa kanila ang tanong. Yun na nga. Palagay nyo ba? Importante pa ba ang mother tongue sa panahon natin ngayon? Importante pa ba na merong magic ng mother tongue sa panahon natin ngayon? Di ba?